Okay, good morning mga kapogi, 'no. Another day, another tip. So, isang isang very essential na naman na product yung ire-recommend ko sa inyo mga kapogi, 'no. Ito yung, um, Wi-Fi restart cable, 'no. So, yun yung tawag dito. Last time mga kapogi, 'no, nag-upload ako ng video regarding dito sa nabili kong ganitong item. So, nakabili tayo mga kapogi ng ganitong item pero fake. Ang laman lang niya ay LED indicator, 'no. So, malas nila kasi technician yung naka-receive ng item nila. Imagine 24 hours ako nagbabantay sa Wi-Fi ko. Sabi ko, bakit hindi siya nag-restart? Yung pala nung buksan ko, LED lang ang laman. Sabi ko, patawarin ka 'tong mga Chinese ka ako talaga. Pero yun, nag-try ulit ako, mga kapogi, 'no, na yung inisip ko na baka meron talagang item na gano'n, 'no. So, yun, nakakuha ako ng item na ano, katulad nito mga kapogi. Kasi meron din akong, yun sa same shop na yun, nakakita ako ng loob nung ano na may piyesa rin, kaya lang hindi siya ano, parang transistor lang ang laman naman. Kaya natatawa talaga ako dito sa seller na 'to. Sabi ko, "Ano ba naman 'tong seller?" Siguro hindi rin nila alam na yung binebenta nila is, fake lang. Okey, so mga kapogi, ito yung legit, 'no. So buksan niyo na yung sa may mga nakabili na ng mga ganitong, Wi-Fi restart cable, buksan niyo na yung inyong mga ganito, 'no, kung ang laman niya talaga ay ganito mga kapogi. So ayan ang laman niyan. Dalawang IC siya na 6 pins, 'no. Yun ang laman nito mga kapogi. Ayan, 'pag nakita niyong ganyan laman ng, Wi-Fi restart cable niyo, legit yan mga kapogi, 'no. So bumili ulit ako ng dalawa neto, 'no. Buti nga dalawang binibili ko kasi nanghihinayang ako sa shipping, eh. Shipping mo kasi ka mapaisa mapamarami, eh. Ako most of the time talaga mga kapogi kapag umo-order ako dinadagdagan ko kasi nanghihinayang ako sa shipping kasi isang shipping lang naman yan. Kung meron ka rin namang pambili dagdagan mo na, 'no. Lalo na't useful naman 'tong bibilhin mo. Like ito, lahat ng modem mga kapogi kung papansinin niyo nag-hang yan kasi yung memory niya, yung cache napupuno. So 'pag napuno na yan, yun na yung nagiging reason ng pagka-lag ng ating internet, 'no. So sobrang bagal na siya, as in mabagal 1 Mbps, so gano'n na lang. So 'pag hindi mo siya binunot, alam ko marami na sa inyo na gano'n ang ginagawa na 'pag nararamdaman nila mabagal na yung internet nila binubunot nila. So, sinabi nga paka-essential nito kasi ito yung magsisilbing taga-bunot natin, 'no. Hindi na natin kailangan bunutin pa yung ating mga router, everytime na mabagal yung internet natin. What if kung wala tayo sa bahay, 'di ba, tapos may mga CCTV tayo. Eh, ang CCTV natin kailangan natin namo-monitor every time to time, 'di ba? So, napaka-useful nitong item na 'to mga kapogi, 'no. So yun, ang update ko sa inyo dito sa bago ko nabili, unfortunately nakabili tayo ng isang sira, okey? I don't know kung sira ba 'to or ano, pero alam ko sira, eh, 'no. Papansinin niyo ito nagbi-blink, ito yung masasabi mo na indicator as, parang timer niya, 'no, ayan, parang seconds siya, per seconds, so ayan, papansinin niyo yung blink niya, 2, 3, oh, 'di ba parang seconds yan. Parang yan yung countdown niya. Now, eto mga kapogi, 'no, papansinin niyo may LED indicator na 'to, lahat na mabibili niyo mga kapogi din ito. Sa loob niya may LED indicator mga kapogi talaga, may built-in na LED sa loob. Kaya lang ito mga manufacturer, sarado siya talaga. Ito yung case nila talaga na totoo mga kapogi. Yan nakikita niyo may butas na yan, ako nung nagbutas na mga kapogi na para ma-monitor ko from time to time din etong, ano ko, tawag nito, Wi-Fi, restart cable, 'no, para lagi ko siya nakikita, gumagana pa, working pa, okey? Ngayon, kapag bumili kayo nito mga kapogi, walang butas yan, 'no. Okay, again sa may mga ganito, 'no, buksan niyo na yung, mga ano niyo tapos puwede niyo ring gayahin 'to, lagyan niyo ng butas para alam niyo na still working yung inyong mga Wi-Fi restart cable. Okay, ngayon, etong isa, paano ko nasabing sira? Ganito mga kapogi, 'no. Papansinin niyo yung working, nagbi-blink siya na para may timer, yung LED indicator niya. Okay, bubunutin natin yang isa, 'no. Tapos saksak natin 'tong isa para makita niyo.
Okay, wala tayong cameraman. Kailangan nating matuto magkabit mag-isa. Okay. So, ayan, na-plug ko na siya. Ito na mga kapogi, no? Okay. Actually, nung dalawa ko itong binili, ito yung first one na-encounter ko. Ito yung tinag ko. Una kong binili, binuksan ko, yes, ganito, parang ganito. Pero napansin ko, naka-steady yung ilaw. No? So, minonitor ko siya for about 24 hours. Pero nagulat ako, within 18 hours, nag-restart siya. No? Okay, di natuwa ako. Sabi ko ba, okay, wala pang 24 hours, nag-restart na. Sabi ko, mas better yung ganun. Ngayon, yung sumunod, wala pa siguro 1 hour, 1 hour rather, nag-restart na siya ulit. Sabi ko, hala, ba't nag-restart? Then, hanggang sa, yun, panay na ang restart niya, may 30 minutes, 45 minutes, pa iba-iba mga kapogi, no? So, hindi ko alam kung ganun ba talaga ang design nito. Kailangan weird, wala siyang, kahit, kumbaga nire-record ko yung time nung pag-restart niya, iba na naman. So, pa iba-iba siya, no? So, hindi ko muna ito itatapon kasi gumagana rin naman to. Kaya nga lang, pa iba-iba yung time ng restart. So, i-observe ko pa to, no? So, yun mga kapogi, no? Sa may mga ganito, pwede nyo nang buksan yung mga ganito nyo para malaman ni mismo kung na-scam ba kayo. No? Kasi alam ko nagkalat sa market yung mga ganong klaseng Wi-Fi restart cable, no? Siguro yung mga mura, kasi actually mga kapogi, ang price talaga nito, 150 pesos eh. So may mga nagbebenta ng 69, 70 something, patas 80, no? Nabili ko yata akin, 80 pesos. So trinay ko lang ulit. Kasi ayaw ko mag-spend ng 150 pesos para dito, no? So kung wala naman talagang option, wala akong mapipilitan ako doon sa 150 pesos. Kasi ano ba naman yung 150 pesos kapalit na itong serbisyo na ginagawa nito, di ba mga kapogi? Abala yung bubunot-bunutin nyo pa. Tapos abala yung habang kayo, nagmagamit ka internet, mapapansin, no? Napakatagal na mag-loading ng mga videos, no? So, abala para sa inyo yun. So, 150 pesos, hindi napaka-worth it niya para sa mga ganitong item, no? Pero ang problema kasi nakita niyo naman sa online, merong mga nagbebenta ng as in sobrang mura talaga yung mga kapogi. So, itinatry ko muna yung mga mura kasi kung parehas lang din naman yung quality ng product. Tapos yung price ng iba ay halos doble. Imagine, from 70 pesos to 150 pesos, may 169 pa nga, 170. So, that's a price, no? So, yun. Smart, lang tayo, kumbaga, smart buyer lang tayo. Kasi sa online kasi talaga, mga kapogi, kailangan marunong ka mag-distinguish ng mga bibilin mo. Alam mo dapat yung pinagkaiba nilang dalawa kung bakit mas mahal or mas mura. Meron naman mga kapogi na parehas lang talaga ng quality, parehas lang talaga ng product. Yung kakaiba yung price or halos half the price naman. Like, for example, ito, no? Kung nabili ko lang to 70 pesos. Tapos kung bibili kayo ng tag 150 pesos, ito na ganito din, oh. So, di ba? Be smart, tayo. Be wise tayo sa pagbili mga kapogi, no? So, tingnan lang natin mabuti yung mga specs nila, tingnan lang natin mabuti yung mga function nila, no? So, kung may mga problema kayo, pagdating sa mga pamimili, pwede nyo ako PM. Masuggestan ko kayo ng, mabigyan ko kayo ng mga best price na mga product, no? So, medyo na tayo. Sanay tayo pagdating sa pagbili ng mga product na mura, no, mga kapogi. So, kung may problema kayo sa pamimili nyo sa mga product, no, gusto nyo maka-assure na yung product na bibili nyo ay tama yung price, yun, pwede kayo mag-PM sa akin mga kapogi. Tulungan ko kayo. Okay? And then, yun, malay nyo someday maglagay na rin tayo ng mga basket, no, na kung saan yung mga product na yun o yung mga store na yun, yun talaga yung pinakamura sa market, no. Okay? So, yun lang mga kapogi, no. Sana another day, another tulong na naman sa atin. Yun lang.